Pastor. Ayun gagawin yung kayo na pang ginagawa, pitigyan nyo ha, para susunod kayo naman pwedeng hello. And magandang hapon sa inyo. Amen. Kung may mga dalang Bible, Bible. sige, basahin ko na lang. Dito sa Titus 2:11-12 nakalagay. Titus 11, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. 12, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So we're living in a present world. Pero mas maganda siguro sabihin na, we're living in a sinful world. Sinful. Nakatira tayo sa makasalanang mundo. Sa mundo, sa lugar kung saan, kabi-kabila, yung naririnig natin hindi maganda. Mundo kung saan, bahagi na ng sistema ng tao yung paggawa ng masama. Yung kung saan, kabi-kabila, nababalitaan natin, may napatay, may nag-away, may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid natin, sanhi, dahil ang sanhi niyan ay nakatira tayo sa makasalanang mundo. Pero hindi yun excuse. Hindi yun excuse para gawin mo na rin kung ano yung ginagawa nila. Kasi tayo mga Kristiyano, tayo ang asin ng mundo to. Kung wala tayo, matagal nang nahampok. Diba? Matagal na nahampok, matagal nang nabulok to. Tayo yung nagbabalance nito kung bakit patuloy itong nag-e-exist. Amen. Kung bakit patuloy itong nag-e-exist. Tsaka, kung lahat ng nasa paligid nyo ay hindi magaganda, gusto ko, natandaan nyo na, kahit gaano karami ang gumagawa ng masama, ang masama ay masama pa rin. At kahit bilang na lang sa daliri ang gumagawa ng mabuti, ang mabuti ay mabuti pa din. Kaya alam ko na nandito kayo lahat kasi, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Ibig sabihin, nahayag na sa inyo yung kaligtasan na maaaring ibigay, di ba? Yung kaligtasan na makakamtan natin, kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino nga siya? Jesus. Amen. Di ba? Jesus. Wow, name pa lang, di ba? Name above every name. How can someone lay his own life just to save us? Di ba? Wala naman tayong ginawa na worthy para sa buhay niya. Yung buhay niya is better than anything. Hindi tayo karapat-dapat, but still, dinedicate niya yung his own life para lang iligtas tayong lahat. Kaya sabi dito sa Colossians 2:6, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yang mga tinanggap na ninyo ang Panginoong Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas, lumakad kayo ng naaayon sa Kanya. Gawin niyo siya as example kung paano niyo ginagaya yung mga taong hinahangaan niyo ngayon. Halimbawa, maaring meron sa inyo hinahangaan si Kobe Bryant. Siyempre, nagpupursige ka para maging kasing galing ka niya, di ba, sa basketball. So let Jesus be your example. Siya yung gawin mong basis ng pamumuhay mo. Gawin yung lahat ng yung yapak na dinaanan niya, yun yung gawin mong pattern kung paano ka mamumuhay sa mundong to. Kasi, alalahanin niyo kung paano niya tayo hinango mula sa putek, di ba? Mula sa karumihan, kung paano niya tayo nilinis mula doon. Kung paano niya winash yung lahat ng sin natin para lang magkaroon tayo ng karapatan at maging karapat dapat tayo sa pagbibigay ng papuri sa Kanya. Nakalagay dito sa 1 John 3:8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Thou shalt be perfect with the Lord thy God. Deuteronomy 18:13. You shall be perfect for Him, for He is perfect Himself. Wala tayong, wala na yung dati eh. Kasi sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away, and everything has become new. Bago ka na eh, di ba? You are born again, I mean. Parang hinugasan niya na lahat ng pagkakasala mo mula nung tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ngayon, kung siya yung example mo, gagawa ka ba ng kasalanan? Gumagawa ba siya ng kasalanan para gumawa ka ng kasalanan? Kasi kung ang titignan mo ay nasa kasalanang mundo tayo, ang magiging mindset mo is, okay lang gumawa ng masama, dahil lahat naman masama, di ba? Pero hindi yun eh.
You are in a sinful world, but you have a sinless God. Walang kasalanan yung Diyos natin eh. Never siya nagkasala. Kaya kung siya yung example mo, magiging matatag yung pananampalataya mo na madaling tumigil ng kasalanan. Sabihin natin na, Lord, magbabago na ako para sa'yo. Lord, para sa'yo hindi ko na gagawin to. Para sa'yo, iiwasan ko na to. Pero hindi natin kaya eh. Rather than saying that, we should say, Lord, baguhin mo ako. Kasi kung tayo rin lang, hindi natin yun kaya. Siya lang yung may kaya na mag 360-degree turn sa buhay natin. Bago Siya yan. lang, Ayos yun, ayos. Amen. siya lang yung may kaya na baguhin ka. Huli. Yung buong buo. Yung mismo ikaw, hindi mo inakala na, kaya ko pala itong baguhin. Pero mangyayari lang naman yung lahat ng yun kung isa-surrender mo yung buong buhay mo eh. Kung ipagkakatiwala mo yung buong buhay mo. Kung hahayaan mo siyang humawak ng buong buhay mo. Amen. Rather than that, your life is Kanya. Kanya yung buhay mo, di ba? Wala naman tayong pag-aari. Lahat ng kakayahan natin, lahat ng meron tayo, lahat yun galing sa Kanya. So wala tayong may pagmamalaki na ayos lang na gumawa ko ng mali, ayos lang na gumawa ko ng masama. Kasi buhay ko naman to eh. Yun nga eh. Hindi mo buhay yan, di ba? Bigay lang yan sa'yo. So we must set Him nga. We must follow Him. Kailangan nating lumakad sa paraan kung paano siya lumakad. We must be righteous. Kailangan nating mamuhay sa tama. Kasi kailangan nating mag-rise up. Kailangan natin na mag-stand up na kahit na gaano karami na yung masama, sino ba yung mananatiling matibay? Sino ba yung mananatiling matatag sa pananampalataya? Maaaring sabihin natin, mahirap gawin eh. Madali lang sabihin, mahirap gawin. Pero dadali naman ang lahat kung sa isang tao ka lang nakatingin. Kanino ka dapat nakatingin? Kanino ka dapat nakatingin? O, di ba? Madaling gawin ang lahat kung siya yung basihan mo ng paggawa ng yun. Yung hindi mo ginagawa yung isang bagay dahil lang gusto mo. Hindi mo ginagawa yung isang bagay dahil lang kailangan. Ginagawa mo yung isang bagay para mabigyan siya ng papuri. Para maging kalugod-lugod sa kanya. Diba? Kasi, He deserves everything kasi. Deserve niya na mapaglingkuran. Deserve niya na sambahin. Deserve niya lahat yun eh. After all ng ginawa niya sa atin, He deserves everything. Kaya, hindi niya kailangan ng part natin eh. Hindi niya kailangan hindi niya kailangan ng katiting sa time natin, hindi niya kailangan ng part ng buhay natin. Ang kailangan niya, yung buong buhay natin. Yun ang kailangan natin i-dedicate sa Kanya. Kaya nga sinasabi na, as we receive Him, it is teaching us that deny ang ungodliness. Ano ba yung mga ungodliness? Yung masasama, di ba? Yung mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. And worldly lust. Yung mga, ano ba to? Kalaswaan ng mundon to. Di ba? Oo, namuhay tayo doon before. Pero sa kung paano niya tayo hinango mula doon, kung paano niya tayo nilinis mula doon, isa na yung malaking karangalan for us to change. Pwede na natin yung gawing basihan eh. Di ba? Imagine niyo kung hindi niyo kaya siya kilala ngayon, ano kayang uri ng buhay meron kayo, di ba? Kaya binago niya kayo kasi nung una pa lang, alam niya na natatanggapin niya kayo. So kailangan nyo maging karapat-dapat na kailangan nyo maging karapat-dapat dahil pinili niya nga kayo. Patunayan nyo na pinili niya kayo hindi lang dahil gusto niya. Pinili niya kayo kasi alam niya na later on, isa kayo sa mga mag-i-stand out ng faith. Amen. Tapos nakalagay din dito na we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sabi nga, pasama na ng pasama ang mundo. Pero hindi magiging ganun kasama ang mundo. Para sa atin. Kasi we're looking on the brighter side. Kailangan nating mabuhay ng tama. Na kahit na yung mga nasa paligid natin, ayan, kabi-kabila na nga, yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, we must think positively. Alam natin dapat kung saan tayo nakatayo. Alam natin dapat na secure yung faith natin. Alam natin na kaya ng Diyos ang lahat. Nakalagay nga sa 1 Corinthians 1:25, sapagkat ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas sa kalakasan ng tao.
So ano pa? Ano pang mahihili niyo sa Kanya? Di ba? Kaya niya lahat. Kaya niya lahat. Ang nais lang niya, isuko niyo sa Kanya. Isuko niyo sa Kanya. Kasi, paano ba natin mauumpisahang magbago? Paano ba natin mauumpisahang iwasan yung mga bagay na nakasanayan natin? Siyempre, unahin natin sa prayer. Humingi tayo sa Kanya ng guidance. Humingi tayo sa Kanya ng lakas. Kasi doon naman mag-uumpisa lahat eh. Pag binigyan niya tayo ng lakas, which is you, us, doon mag-uumpisa ang lahat. Magagawa natin yun kasi He is the one who will give us strength. Amen. Sabi dito, syempre, alam ko lahat kayo, kilala niyo na siya. Di ba? Kilala niyo siya. Sino nga siya? Jesus. Akala ko kilala niyo. Sino nga siya? Ayun. Lahat kayo, kilala niyo na siya, di ba? Pero, yung mga tao na nagsasabi na kilala siya, pero hindi sumusunod sa kanya, yung nagkakasala. Nakalagay dito sa 1 John 2:4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandment is a liar, and the truth is not in him. Ngayon, kung araw-araw niyo sasabihin na, tinanggap ko na siya bilang Panginoon ko tagapagligtas, kilala ko na siya, alam ko na kung sino siya. Pero pag nagpapatuloy ka pa rin sa mga pagkakasala, sinungaling ka. Kasi he that know him, know what is truth. And the truth is, you must live for the truth. Kailangan mo mabuhay sa tama. Kailangan mo mabuhay sa kung ano yung nararapat. At ang nararapat ay yung mabuhay ng naaayon sa Kanya. At pag sinabi kong mabuhay ng naaayon sa Kanya, diyan nagsisimula yung pamumuhay ng naaayon sa mabuti. Paano ba? Yun nga, him as an example, doon na mag-uumpisa lahat eh. Pag siya yung ginawa mong example, ito, pagpasok mo sa school, ang mindset mo is, I will live, kagaya ng pamumuhay ni Kristo noon nandito siya sa lupa. Magiging madali sa iyo lahat eh. Kasi iisipin mo pa lang, mamubuhay ka ng katulad ni Kristo. Siyempre, buhay na walang kasalanan. Buhay na kalugod-lugod, buhay na productive. At buhay na nakaka-inspire ng ibang tao. Buhay na lumalayo sa masama, buhay na umiiwas sa kalaswaan. Maaaring lahat ng nasa paligid mo ay gumagawa ng masama, di ba? Maaaring lahat ng nasa paligid mo, hindi nagiging kalugod-lugod yung ginagawa. Pero we, as Christians, hindi dapat tayo ang nai-impluwensyahan. Tayo dapat ang nakaka-impluwensya sa kamunduhan. Kasi sa halip na dumami lahat ng masasama, through us, kaya natin paramihin kung ano yung mabuti. Kaya natin palaganapin kung ano yung mabuti. As Jesus lead us. Di ba? Sabi dito, He that hath my commandment and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Amen. John 14:21. He that had my commandment. Yung mga sumusunod sa utos niya, yung mga gumagawa ng kung anong nais niya, sila yung mga taong totoong nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tao na totoong nakakakilala sa Kanya. Kasi kung sinasabi mo na kilala mo siya, pero hindi mo alam kung ang utos niya, or hindi mo alam kung paano pigilan yung mga bagay na ayaw niya, nagsisinungaling ka. Hindi mo siya kilala. Mali yung pagkakakilala mo sa Kanya. Diba? So, kailangan, sabi dito, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love and will manifest myself to him. Maninirahan siya sa buhay natin. Just trust him. At pag nangyari na yung araw o oras na isuko niyo sa Kanya lahat, and he manifest in us, doon mangyayari lahat. Magiging madali ang pag-iwas sa masama, magiging bahagi na lang ng sistema natin ang paggawa ng mabuti. Kasi alam natin kung ano yung pundasyon natin. Alam natin kung saan nagmumula yung lakas natin. Alam natin kung para kanino tayo nabubuhay. Para kanino nga tayo nabubuhay. May narinig akong isang kanta. Sabi doon, isang part ng lyrics, sabi, the reason I live, or the reason I breathe, is to sing of your glory. Yun yung dahilan kung bakit nandito tayo. Para bigyan siyang papuri, para iyayag sa lahat kung gaano kabuti siya sa buhay natin. Pero we should start, dito, ulitin ko, we should start in denying ungodliness and worldly lust.
And we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kailangan nating maging mga living testimony. Kailangan na sa pamumuhay pa lang natin, may mga tao na mabless. Kailangan sa buhay natin mag-reflect kung sino ba yung Kristong pinaniniwalaan natin. Kung ano ba siya. Kailangan sa buhay pa lang natin, makaakay na tayo ng mga tao. Diba? Right. Kasi yung buhay natin, yung magiging basihan Magiging basihan kasi yan yung binago ni Lord, yan yung nilinis ni Lord. So, kailangan dun tayo magsimula. Diba? Ayun. Sa hapong ito, gusto sabihin sa atin ng Panginoon na, sa pagtanggap natin sa Kanya, kaakibat nun ang mga bagay na kailangan natin gawin. Mga bagay na dapat natin gawin. Kailangan natin umiwas sa kasalanan, kailangan natin umiwas sa kalaswaan, mamuhay ng tama, mamuhay ng banal, mamuhay ng maka-Diyos. Kasi yun yung nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Sige. Sa hapong ito, sinasabi nga ni Lord na, worldly lust, ungodliness, isa yan sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. Minsan sasabihin natin na, ginagawa ko lang to kasi gusto kong makiayon. Diba? Ginagawa ko lang to kasi, eto naman yung ginagawa ng lahat Ginagawa ko lang to kasi, eto naman yung nakasanayan na. Mahirap baguhin yung nakasanayan, alam ko, naranasan ko yan. Pero, as long as your heart is steady, as long as your heart is matibay ang pundasyon, as long as your heart is matibay ang pundasyon, magiging madali. Magiging madali ang lahat. Mahirap tignan. Kung mahirap tignan ng isang bagay, pumikit ka. Pumikit ka. And let the eyes of God see what is the right thing to see. Diba? Kasi, kung mata lang natin kung tayo lang, hindi natin kaya. Kung tayo lang, hindi natin magagawa kasi wala tayong lakas. Diba? Sa 1 Corinthians 1:25, ang kahinaan ng Diyos, ang kahinaan pa yun ay higit na malakas kaysa sa kalakasan ng tao. Wala pa tayo sa kalingkingan niya. Kumbaga kung ang kalakasan ng Lord ay dagat, Pacific Ocean, ang kalakasan natin ay isang scoop. Ay isang scoop lang. Diba? So kung hindi mo kaya, Lord, hindi ko kaya magbago, Lord, hindi ko naman kayang gawin to. Hindi ko kaya magbago ng pamumuhay. Why don't you give it up to Him? Pagkatiwala mo sa Kanya yung pagbabago ng buhay mo, siya yung gawin mong hari ng puso mo. Kumbaga, halimbawa, you are driving your life. Diba? Kung hindi mo kaya na lumiko, kung hindi mo kayang mag-drive sa mga malulubak na daan, ayan mo siya yung mag-drive. Kasi mas magaling siya. Or should I say, pinakamagaling siya. Pinaka-the best. Amen. So, yun nga. So, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, may iiwan ako sa inyong point. Dalawa. Kung kung may mga bagay na nakaka-tempt sa inyo para gumawa ng hindi maganda, gusto ko alalahanin niyo to Una, rise up. Rise up. Manindigan ka. Manindigan ka sa faith mo. Manindigan ka sa kung anong pinaniniwalaan mo. Manindigan ka para sa Kanya. Kasi nung time na tinanggap mo siya, you are carrying His name. At every time na nagkakasala ka, you're putting His name in shame. Na hindi naman niya deserve. He deserve to be praised, He deserve to be glory, but not to be ashamed of. Kailangan natin na sa bawat pagkilos natin sa umaga, mabigyan natin siyang papuri. Amen. Pagkilos natin sa bawat araw, mabigyan natin siya ng papuri. So, yun yung una. Rise up. So, pangalawa, steady your heart. Steady your heart. Keep your heart steady. Kasi, yung heart nyo, dyan nag-uumpisa lahat Diba? Dahil kung ano lumalabas sa bibig natin, yun yung naman ang puso natin. Kailangan, alam natin na yung heart natin is secured. Alam natin na yung heart natin, matindi yung kapit sa Panginoon natin na nagdikta sa atin.
kailangan yung heart natin, pure. Kailangan yung heart natin, alam kung ano yung tama at mali. Amen. At malalaman lang natin kung ano yung tama at mali if you know Him. If you know Him that saved us. If you know Him that lay His own life just to save us. Kailangan alam natin yun. So, itatapusin ko to sa isang story. Sa isang bahagi sa Bible. Sa John 17. Nung malapit nang hulihin si Lord, malapit na siyang hulihin, malapit na siyang hulihin ng mga Hudyo para parusahan, patayin nag-pray siya. Nag-pray siya, sabi niya, Lord, ang dami niyang request eh. Lord, pag-isayin niyo sila, gaya ng ikaw at ako isa. Ganyan. Pero may isang part doon na sobrang nakapagpatouch sa akin, na sobrang nakakahanga sa akin. Kasi sa kabila ng marami nang nag-uusig sa kanya, marami nang tao ang naging against sa kanya, ito pa rin yung pinag-pray niya. John 17:24, sabi ni Jesus, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Amen. Lord, sabi niya, Father, gusto ko lahat ng binigay mo sa akin, makasama ko kung saan man ako pupunta. Lahat ng mga tao na ipinagkatiwala mo sa akin, gusto ko makapunta sila sa kung saan man ako pupunta. Amen. And that time, He is preparing in going to the paradise. Sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig, sa kabila ng lahat ng mga kasalanang nagawa natin, or mga kasalanang ginawa sa Kanya ng mga tao, ang nais pa rin niya ay mapabuti tayo. Sabi nga, God loved us at our darkest. Kung saan yung pinakang madilim na bahagi ng buhay natin, doon niya tayo minahal. Minahal niya tayo ng higit pa sa pagmamahal natin sa sarili natin. Sabi nga dito sa Romans 5:8, But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So gawin nating kalugod-lugod yung moment na Christ died for us. Gawin nating perfect, or karapat-dapat yung naging pagkamatay niya dun sa krus ng Kalbaryo. Kasi every time na nagkakasala tayo, paulit-ulit natin siyang pinapako. Every time na nagkakamali tayo, paulit-ulit natin siya sinasaktan. Which is hindi naman dapat. So ngayon, bilang Kristiyano, bahagi ng buhay natin na mape-persecute tayo or matutukso tayo na gumawa ng mali. Pero hindi rason yun para gawin na natin. Kasi kung mahina tayo, kung mahina yung flesh natin, mahina yung katawan natin, mahina yung pagiging tao natin, may malakas tayong Diyos. At siya yung dapat na maging pundasyon at sandigan ng buhay natin. Amen. Okay, so let us pray. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na ginamit niyo po para tumatak po sa puso't isipan po namin. Lord, nawa nga po, Panginoon, we will deny ungodliness and worldly lust at this moment, Panginoon, and we will live soberly, righteously, and godly, Panginoon, in this present world. Panginoon, kami nga po yung patuloy na magiging asin ng mundong to, Panginoon, para maging karapat-dapat na maglingkod sa inyo, Panginoon. Na, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Lord, bibigyan namin papuri, Panginoon, at mamumuhay kami ng kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Panginoon, bless everyone in us, Panginoon, na yung inyo nga po mga salita, Panginoon, na tumimo sa puso't isipan namin, Panginoon, na mamuhay nga po sa amin yung banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Para sa araw-araw, Panginoon, maka-impluensya po kami ng kapwa namin, Panginoon. Na kami po yung maka-impluensya sa kamunduhan at hindi po kami yung ma-impluensya ng kamunduhan. Panginoon, idinadalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung magbago sa mga buhay namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, para iwasan po yung lahat ng mga kasalanan, Panginoon, para mapaglabanan po yung lahat ng temptasyon, Panginoon. We know you, Lord, Panginoon. Alam po namin na mababago niyo kami, Panginoon. So, Panginoon, we are dedicating this very moment to you, Panginoon, para bigyan kang papuri, Panginoon. Sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat. All these things we pray in your holy and righteous name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Na-request natin si Lucky. Meron tayong offering ngayon. Salamat sa ating sahera.